Maayong gabi nasad mga higalag makigsunan. Dili kita pulan sa pag-greet sa atong mga viewers nga naga-live sa Facebook o sa YouTube. Ako kamong pasalamatan nga sa matag gabi makigsunan wala gyud mo mipakyas o mi-share usab sa ato ang mensahe matag gabi. Nagapadayon ang atong series dinhi sa Hope Channel South Philippines mao ang Global Total Member Involvement. Global Total Member Involvement. Mauna ang pinakadako nato nga theme sa tibuok semana makigsunan og dalaygon gyud ang Ginoo alang sa pagsugod nato ning karon nga gabi ato una idukong atong ulo alang sa mga atong pagampo. Ginoong Dios, salamat kaayo sa pribileyo. Salamat nga nakapadayon kami Ginoo sa pagtuon karon nga gabi. Nalipay mi nga sa pila na ka mga gabi nakabalik kami sa pagtan-aw niining Hope Channel South Philippines og sa ato sab nga pag-broadcast kauban sa atong live gikan sa atong kauban sa Cebu, ang Cebu City Central Church, o nagaampo sab kami sa amo nga station sa Davao Mission. Ako nagaampo Ginoo nga tanan nga mga crew dinhi sa SPUC Hope Channel imong panalanginan kauban sa ilang manager, Brother Janster Calabud, uban sa ilang in-charge sa programming, Sister Charm, o ang tanan nga mga administrators Ginoo dinhi sa South Philippine o sa Southwestern Philippine Union Conference. Salamat gyud niini tanan. Nga dili ikaw magabiya kanamo o bani kami karon tagay kami dugang kaalam nga langit nun amo ken gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Sumuluas. Amen. Karon makigsuonan atong ipadayon ang atong lahi na pod nga suwito karong gabi o gigreet nako si Brother Carlos Valladares, nga naa sa Thailand. Brother Carlos, nagapadayon gihapon mi sa pag-ampo sa imong pinalangga nga kapikas nga asawa. O ang tanan nga makigsuonan nga naa sa balatian amo kamong ginaampo matag gabi, tanan nga nagalantaw sa matag gabi makigsuonan palihog lang i-share kini nga mga topic aron nga makigsuonan usab maka-share ngadto sa uban kay nagapadayon kita sa pagdiscuss sa atong global total member involvement. Sa usa ka libro nga As We Go, written by Alejandro Bolyon makigsuonan, mahitungod kini sa ato ang global total member involvement. Ang General Conference nagahatag usab na ini nga mga topiko. The means provided by God to walk with Him. Unsa man ang mga gihatag sa Ginoo nga mga paagi nga makahimo kita sa paglakaw kaniya makigsuonan. Mauna ang atong suwito karon. The means provided by God to walk with Him. Kinahanglan magid kita magalakaw makigsuonan ngadto kaniya. Ang atong teksto makita sa Ephesians 6:10-12. Ingon siya dinhi sa verse 10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Ingon siya diha, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Verse 12, ingon siya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms, makigsuonan. Mauna ang ato teksto. Og nalipay kaay ko nga kini nga union nagapadayon sa pagsuportar uban sa pagdumala ni Pastor Jerry Patalinghog, ang atong president. Pastor Max Dante Obos, ang atong executive secretary, o si Sir Chemuel Almosera, ang atuang treasurer mga kaigsuonan. Nalipay ta nga grabe gyud ang ilang support usab niining global TMI mga kaigsuonan. So kini nga teksto nagapadayon siya nga ang atong struggles, ang dakong pangutana makigsuonan, the big question to be answered, what are the means provided by God for the transformation of our character? Mao ni nindot nga pangutana makigsuonan. Unsa man, mao ni ang pinakadako nga pangutana, ang gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato nga ang atong mga kinaiya mahimong mausab. Gusto man gid kita makigsuonan, mao bitaw nang gidasig gyud nato ang gitawag og global total member involvement alang sa paghimog mga tinun-an.
Kay dili man pwede makigsuonan, naghisgot kita si maging magabi, prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve the harvest. Saan man nato di makigsuonan sa pag-andam sa uban. Gusto ta nga mahimong ang uban, mahimo silang disciples. But the principle is, we cannot share if we do not have. Unsaon man nimo pagpahat sa uban kung wala kay Kristo. Dili ka makasulti nga to sa uban makigsunan kung wala nimo nabatnan si Kristo sa imong kinabuhi. Ang pangutana, unsaon man nato nga mausab ang atong kinaiya mga kaigsunan. Si Pablo sa Ephesians chapter 6, nagasulti siya mahitungod sa struggle. Ang panag-struggle gyud makigsunan between children of God and Satan. Dili basta-basta makigsunan ang atong kontra. Mao gyud si Satanas. Mao na ingon siya diha sa teksto nga atong gibasa kaganina. He says that our struggle is not against blood and flesh, but it is against spiritual forces in the celestial regions. Mga kaigsuonan, dili baya sayon dag-on ang yawa. Pertigyong lisura dag-on ang yawa. Walay usa nga makapasalig makaigsuonan. Gamhanan ang Satanas. Mao na nga this is not a struggle against flesh and blood. Dili man ni away makaigsuonan batok sa atong kontra dihaon sa atong kontra. Dili man ni tao ang atong kontra nga ordinaryo makaigsuonan. Si Satanas ang atong kontra matod pa ni Pablo sa mga taga-Episo. Og dingon siya diha, ang iyang advice sa Ephesians 6:10, then he advises us to put on the full armor of God. Kinahanglan isulob nato ang hinagiban. Ang kinatibuk-an gyud nga hinagiban makaigsuonan nga gikan sa Dios. Maora gyud nay atong sekreto. Unsaon nato nga modaog ta makaigsuonan. Wearing God's armor is an allegory mirrored by others in the Bible. Daghan kaayong mga figures of speech makaigsuonan, mga allegory kung unsa kining gitawag og wearing the armor of God. Sa Biblia daghan na siya, usa nini sample. Carrying the yoke of Christ. Mao na agbot pasabot na ingon ka nga isulob nimo ang hinagiban sa Ginoo. Daghan kayog example diha nga mga figures of speech makaigsuonan. Usa, carrying the yoke of Christ. Ikaduha, building on the rock. Kinsa man ang rock? Si Jesus. Unsa pa gyud ang ginagamit sa uban? Remaining in Christ. Unsa pa gyud? Living in Christ. Pagkadaghana naman ang makaigsuonan. Ato nang tagsa-tagsaon. Unya ingon siya, dressing in Christ. Unsa pa gyud? Hiding in Christ. Unsa pa gyud? Following the good shepherd. Daghan kay mga terms nga gipanggamit makigsuonan apan napagyud diha sheltering under the wings of God. Mao kuno na ang paggamit nato sa dagalain nga mga terms sa Bible apan kana atong masumada makigsuonan. Kining tanan nga gitawag og figures of speech expressed as an aspect of the life of communion with Christ. But all of them refer to walking with Him. Kanang tanan nga atong gipang-mention makigsuonan nga mga figures of speech, kaganina, 8 kabuk makigsuonan. Nagsumada ka na nga kita nakikomunyon sa atong Ginoong Hesukristo. Og kini nagapasantop og nagarefer makigsuonan nga kita nagalakaw kauban kang Ginisos. Pagkanindot makigsuonan, unsaon nato, klaro og tataw kaayo nga, gidetail gyud pag-ayo sa Ephesians 6:14-15, ato ng tiwasog basa makigsuonan. Paul is clear in detailing the means for communion with Christ. Unsaon nato na, basahon nato nag-ayo makigsuonan, atong tun-an pag-ayo, unsa gidi ay nang gitawag og communion with Christ, hiding in Christ, walking in Christ, walking with Christ. Daghan kay na nga mga words makigsuonan. Ingon siya sa pagpadayon sa 14-15, stand firm then, which is the belt of truth, buckled around your waist,
with the breastplate of righteousness. Timani ha? With the breastplate of righteousness. In place and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Grabe, no? Magbarog kang ligon, sinuloob ang unsaman. Buckle, belt of truth, kanang bakos sa kamatuoran, ibakos ang kamatuoran. Unya, breastplate of righteousness. Unsa pa gyud? Gospel of peace. Ini nga mga words ato ning hisgutan unya. In addition to all of this, take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one. Kanang taming sa pagtuo. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and request, mga kaigsuonan. Ubay-ubay ka na. Pero ato na matagsa-tagsa o niya igsuon. Dunay 7, kung imong basahon na makaigsuonan hangtod sa verse 18, 7 instruments. Ephesians 6:14 to 18, there are 7 instruments provided by God to walk with Him, and it is divided into 2 groups, mga kaigsuonan. Ang number 1 nga group din nga atong isgutan, kaning truth, justice, faith, and salvation. Mao na ang group 1, mga kaigsuonan. And it needs, human's participation is passive. The person can either accept it or reject it. Pwede ni mo na dawaton, makigsunan. Pwede pog di ka mo dawat. Kay naman kay freedom, makigsunan. Na mga tao nga imong minsayan dili mo dawat sa kamatuoran. Nga naman matud pa nila naman may kagawasan nga mo pili, tinuod man na. So kaning upat igsuon ingon diha, truth, justice, faith, and salvation. Humans' participation is passive. Accept or reject it. Mga mga tao, mingon sila nga, nganong mamugos man mo, wala mapoy namugos. Igo ragid ta gawali makigsuonan. Wala gid ta namugos, depende na nimog pilion nimog gyud nga ganahan gyud ka nga maadtos kalaglagan. Wala gyud namugos makigsuonan. Pero si Pablo, iya lang giplastar sa tanang tekstong atong gibasa ganina makigsuonan. Didto nato ni nakuha ang ato lang gibutang ag outline. Truth, justice, faith, and salvation. But ang group 2 makigsuonan, these are the 3 means or instruments in which human participation is indispensable. Dili gyud pwede makigsuonan nga wala ni siya. Sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, sa teksto nga atong gibasa magigsuonan ganina, ang group 2 nga mga points niya ingon siya, daily study of the Word of God. Matag-adlaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ikaduha, sa tulok ang mga instruments nga dili pwede ang tao dili mo participate niini. Living in a spirit of prayer. O gayong katulo makaigsuonan, making disciples for Jesus. Mao kining tulok ang mga dagkong butang. 3 instruments in which human participation is indispensable. Mga kaigsuonan, importante kini. Nag-ingon si Ellen G. White sa iyahang manuscript releases, 1990, volume 6, page 381, nag-ingon siya. If we are to be co-laborers with God we must hold direct communion with Him. Take note of the word, we must hold direct communion with Him. We must ask His guidance in everything we undertake. Pagkanindot ka pagkasulti. We cannot commit to another the explanation or ask them to direct us how readily some place in the responsibility of their duty on others and ask them to tell them what to do. Gusto na ko na i-emphasize kadyot igsuon. Kanang giingon diha, for we are co-laborers with God, for we must hold direct communion with Him. Kinahanglan di ay kuno makigsuonan nga, kung gusto ta mabuhat, ingon nga, nag-ingon diha, I will go
kung gusto ta mabuhat mo apil sa gitawag og global total member involvement, we must hold direct communion with Him. And we must ask His guidance in everything we undertake. Mga kaigsuonan, sa diyang magbasa kaani, sa tibuok nimong kinabuhi, sa matag adlaw nga imong paglakaw, di kinahanglan di ay gayud, nga muhawid gi kaniya, unya direct communion with Him, mao nang atong hisgutan, ug unsa na nga mga sekreto makaigsuonan, unsaon nato nga mangayo kita giya sa Ginoo sa matag butang nga atong pagabuhaton sa atong kinabuhi. Ingon diha, atong basahon kana nga quotation, ingon siya diha, if we are to be co-laborers with God, we must hold direct communion with Him. Kung gusto ka makigbuhat kauban sa Ginoo makigsuunan, ang ingon diha, kinahanglan gyud kita, direkta gyud nga makigdugtong, makigkumbuya ngadto kang Ginisus. I don't know kung unsa pay laing binisayaan ng communion makigsuunan. We must hold direct communion with Him. Ingon siya diha, it means that in walking with God or wearing His armor, human participation is not passive. We need to be co-laborers with God. Dili pwede makigsunan ka nga, mga yugpos lang ko di as daplin, di lang ko mag-apil-apil, kay wala man ko'y talento, pastor. Dili lang ko magpagamit sa Ginoo. Abi ninyo makigsuunan, ay makita nimo diha nga mga post sa social media. Mga tao nga putol kaayo ang tiil, wala gitiil maski gamay. Usahay ang uban wala pay kamot. Pero ngano man lagi nga makabuhat man sila para sa Ginoo. Makaapil man sila sa bulaton makigsuunan. It means that walking with God or wearing His armor, we need to participate, not passive makigsuunan. We need to be co-laborers with God. Mutrabaho gid ita makigsuunan. Mubuhat gid ta alang kaniya. Dili nang maingon nga dawat lang kog limpyo. Di lang ko mag-apil-apil gyud. No. Dili ga ko pwede moingon ana makigsuunan. Naay mga tao nga usa pa mo apil kanang galisod na ang kinabuhi. Galisod na ang porma. Ningon dayon si Ginoo nga, basta gani pastor, ayuhon lang ko si Ginoo, mutabang gyud ko sa buhat, basta makalakaw lang ko. Kanusa man na? Unya na ka mo apil og kanang di nakakalakaw. Unya na ka mo apil og apiki na kaya mong kinabuhi. Unya na ka mo apil og nanay hose imong ilong. Dili man na pwede makigsunan kanang ingon si Ellen G. White. Walking with God means wearing His armor. We need to be co-laborers with Him. Our collaboration is to have direct communication with Him. It is not a communion through intermediates. Dili pwede ni mo na i-delegate. Maingon ka nga akong igsuon, akong auntie, akong igagaw. Aktibo bitaw sa buhat, sarog di ko makahig. Sarog di ko madala. But no, it is a communion that is both direct and personal makigsuunan. Klaro ba? All true disciples need to spend time with God, studying His Word, living in a spirit of prayer, and making disciples. Mga kaigsuunan, tanan di ay nga niangkon nga sumusunod kang Ginisus. Kinahanglan muhatag kitag panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan kita muhatag panahon alang kaniya og magkinabuhi kita makaigsuunan uban ang pagkamay ng puon, uban ang paghimo og mga tinunan, mga kaigsuonan. Igsuon, naatay mga crew din sa Hope Channel. Wala man ni sila mga dagkong sweldo igsuon. Volunteer ni kasagara din. Og ako kamong ingnon mga kaigsuonan, kung maglantaw ka sa ilang kinabuhi, dugay-dugay na ni sila din mga kaigsuonan. Volunteer ni sila kasagara. Dili ni sila regular workers din ang uban. Pero sultian mo na ako, gigugol nila ang ilang kinabuhi makigsuunan sa pagpagamit sa buhat sa Ginoo para lang yun mapuslan. Ang inyo yung paagi makigsuunan mao nga
Kung dili gid mo makawali kay naong gid mo rason kay daghan mo bulaton, busy gid kunuhay. Tabang na lang mo sa buhat pinaagi sa pagsuportar sa Hope Channel. Padala ka mo sa inyong support dinhi. Aron dunay magamit nga salapi alang sa pagwali igsuon. Pagtabang nining atong mga crew dinhi sa Hope Channel, tanan nga mga workers dinhi sa SPUC makigsuonan Hope Channel. Ato ng tabangan. Kana nga paagi igsuon naatay direct communication sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko sa akong panginabuhi aron makapadayon ko sa pagsuportar sa buhat mga kaigsuonan. Timanay gyud ha? All true disciples need to spend time with God. Muhatag gitag panahon sa Ginoo mga kaigsuonan. Studying His Word, living in the spirit of prayer, and making disciples. Number 2, sa maong nga quotation, we must ask His guidance in everything we undertake. Maotong quotation nga atong gibasa ato lang ning gisensilyo ba. Ikaduha siyang giingon, we must ask His guidance sa tanan natong mga buhaton makigsuonan pagabuhaton, matag yugto, matag adlaw, matag minuto, tanan nga mga oras sa atong kinabuhi. Mangayo kitag giya sa Ginoo makigsuonan. Ingon diha, the life of the disciples is a life of entire dependence of God. Before starting a new day, when coming or going, when making decisions, when participating in any daily activity, we need to remember that it is crucial to keep Jesus in mind and ask for His guidance. True disciples do not limit their communion to a certain period of time. They live in communion day and night, 24 hours mga kaigsuonan. I'm sorry to use this illustration. Ang akong anak nga si Soy Soy, nag-take siya sa board exam. Perti niyang hilak makigsuonan, kay nga naman, gibati niya sa first day. Ginoo, wala gid ko'y mahimo. Gahilak siya. Amo siyang ginatawagan, inighuman sa board exam sa matag adlaw, kay pila man nakaadlaw ilang board exam. Hilak siya, ingon siya pa, ma, di gyud nako ni kaya ba? Wala gi kaya ni, perti magyong lisura. Api kigis maayo makigsuonan. Ingon siya, nagampo siya makigsuonan. Nigawas siya dito sa room. Kauban sa usa ka Adventist nga taga Cebu makigsuonan. Nagampo silang duha. Nakita sila sa mga kauban nila nga nag-take sa board exam nga mga estudyante usab nga dentistry. Mga non-Adventist. Niduol sa ila makigsuonan. Kapila nagampo si Soy Soy. Kauban siyang mga classmates, or not classmates, kauban sa iyang pag-take sa board exam. Naghilak na gid sila makigsuonan tungod sa kalisod sa exam. Unya, katong silang duha nga Adventist, naanay mga non-Adventist nga nag-appeal. Ingon sila nga, kamo ba, sa inyong religion, nga Adventist me. Oh, pwede bang mukuyog min yung pag-ampo? Kaya nakita na mo nga, sige na mo gawas ga ampo. Ni-appeal sila makigsuonan og ampo dito. Gikan sa duha, 3, 4, 5. Niabot tingali to silag 7 ba to? Basta abi ninyo makigsuonan, naghilak si Soy Soy pag-uli, ingon siya pa, ma, abi ninyo, bisag na ako sa board exam, nakaminsahe ko sa mga dili Adventista nga mga higala nga kauban na mong board exam. Human sa result makigsuonan, niingon si Soy Soy, pa, ma, Ginoo na lang yung bahala ato kay pertig yung lisura sa exam. Pag result gid igsuon, itiyabaw siya, nihilak siya kayo. Praise the Lord! Pertigin niyang hilak. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kong higayon nga nakapasar. Dili gyud to ako pa, iya gyud to sa Ginoo. Mga kaigsuonan, nakaanak ko ba nga, kini di ay mga bata nga matudloan nimo sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Muilagyo di ay nga ang tanan nagadepende ra gyud sa Ginoo makaigsuonan. A life of the disciples is a life of what? Entire dependence upon God. Mga kaigsuonan, maobya na yung number 2 ha? We must ask His guidance in everything we undertake, mga kaigsuonan. Sa tanan yun nato nga ginabuhat, kaya nagingon siya diha, ang kinabuhi di ay sa mga sumusunod kang ginisos. Ang iyang kinabuhi, kinatibuk-an gayon, nagatugyan, nagadepende ra gyud sa Ginoo makaigsuonan. Abi ninyo, kamong tanan na naminaw karon,
bisag unsa man ang inyong tinuohan, ang sikreto ra gyud sa kinabuhing Kristohanon mao ang pagtugyan sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi diha ra gyud kang Hesus. Pagsugod pa lang sa adlaw, imo nang ingnon ang Ginoo, Ginoo, ikaw na'y bahala sa akong kinabuhi. Ikaw na'y bahala mo kontrol sa akong kinabuhi. Matagyugto makigsuunan. Timan ina, di ba dili gyud kapasagdan sa Ginoo mga kaigsuunan. Katapusan, ingon siya diri, how readily some place the responsibilities of their duty on others. Kanang pulong ba nga, responsibility of their duties on others. Mauna ang unsa makigsuunan, that is our witnessing. Ingon niya, this is a danger faced by many disciples at the beginning of their walk with Christ. A sermon helps, but it does not replace the personal study of the Scriptures. Makatabang bitaw nagmaminaw kagwali tinuod na. Pero wala gay makapuli ni anang pagtuon sa balaan nga kasulatan mga kaigsuunan. Imo gyud ng responsibilidad. Personal gyud nato nga katungdanan makigsuunan. Maayo nang maminaw kagwali oy okay na. Pero wala gay makapuli ni anang pagtuon sa Biblia. Ingon diha si Alejandro Bullon, participating in an evangelistic campaign, singing or being a greater or master of ceremonies is something that perhaps you should do, but it does not fulfill the call to seek others and make them into disciples. Tinuod na igsuon, mo participate ka, mo kanta ka, mo ampo ka sa evangelistic meetings, mahimo kang MC or master of ceremonies. Pero ang yun siya diha, wala gay makapuli ni anang pagpangita sa uban o paghimog mga tinun-an makigsuunan. Nga naman, imo man gyud ng responsibility. Imo gyud ng kaugalingon nga tulubagon sa Ginoo mga kaigsuunan. So, no one can leave their personal responsibility for growth to another person without running the rest of dying spirituality. Tinuod yun grabe kabugat nga pagkasultig soon. Walay makapulig yun sa imong personal nga responsibility sa pagtubo nga Kristohanon. Kay kana igsuon, ang imong personal nga katungdanan, kung dili gyud ka mobasa sa Biblia, o dili gyud ka moampo makigsunan, ingon diha, there is a rest of dying spiritually mga kaigsunan. So, unsa man ang katapusan nga discipleship tools karong gabi sa dili pa kumutapos igsuon. Dunay discipleship tools nga atong gamiton. Ingon si Ellen G. White sa prayer page 22, those who will put on the whole armor of God and devote some time every day to meditation and prayer and to the study of scriptures will be connected with heaven and will have a saving, transforming influence around them. Great thoughts, noble aspirations, clear perceptions of truth, and duty to God will be theirs makaigsunan. Kita na mo na. Kadto di ang nagasulob sa iyang bisti o sa hinagiban nga iya sa Dios. Mohatag yung panahon sa meditation sa matag adlaw sa pagampo, pagbasa sa Biblia, sila mahimong connected with heaven. Grabe ka pagkasulti, no? Mahimong makonektar ta ngadto sa langit makaigsunan. Unya naa kay gitawag og saving, transforming influence around them. So sa imong pagbuhat alang sa uban, makita sa mga tao sa imong palibot nga naagid kay makaluwas kag kinabuhi ang imong kinaiya naagay pagkakristohanon dili na magsigilang kag kasuko sa uban. Clear perceptions of truth and duty to God will be theirs. They will be yearning for purity, for light, for love, for all graces of heavenly birth. Their earnest prayers will enter into that within their veil. And this class will have a sanctified boldness to come into the presence of the Infinite One. So, unsa kini, makaigsuonan, to devote some time every day, mauning atong pagtaming yun ha, devote some time every day to meditation and prayer, the study of the Scriptures, and having a saving, transforming influence upon around them, makaigsuonan. In other words, summary, we are to put into action these three spiritual disciplines: daily study of the Bible,
living in a spirit of prayer, and making disciples. This is what it means to walk with God. And those who walk with God are His disciples, mga kaigsuonan. Wala na tay slides. Mauna ni ang sumada sa atong pagtuon, mga kaigsuonan, karong gabi. Ingon diha, in other words, we are to put into action these 3 spiritual disciplines. Daily study of the Bible, living in a spirit of prayer, and making disciples. This is what it means to walk with God. And those who walk with God are His disciples. Global, total, member involvement. Dili gud pwede nga mo apil-apil ang kaigsuon, dili ka magtuon sa Biblia. Dili pwede nga mo apil-apil ka nga wa kay pag-ampo. O dili pud pwede nga mo apil-apil ka nga dili nimo himuong tinun-an ang uban makaigsuonan. Ako nang hinaot nga mao kini ang mga sekreto nga makalakaw kita kauban sa Dios. Ugma sa gabi, ayaw gyud ninyong pakyasa sa pagbalik alang sa pagpadayon sa pagtuon makaigsuonan, hangtod gyud ni sa Sabado sa buntag makaigsuonan dinhi sa Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, mag-ampo ta makaigsuonan. Ginoong Dios, nalipay kami sa mensahe karong gabi. Salamat gyud sa pagpahinumdum kanamo nga maglakaw kami sa matag adlaw diha kanimo. Salamat sa imong paggiya kanamo nga magalakaw kami nga matinud-anon sa imong pagtuon sa imong pulong. Uban ang pagkamay ng puon, uban sa pagpahat sa mensahe ngadto sa uban. Kung naglaom kami Ginoo nga pinaagi nini nga mga instruments, pinaagi nini nga mga paagi, makalahutay gyud kami hangtod gyud sa pagbalik na Hesus. Balikan nimo kami nga matinud-anon nga nagadaog og hamiling kalag, nagadala sa mga hamiling kalag diha sa imong tiilan, makita namo sila diha sa imong gingarian. Samtang maghago kami alang sa uban, giampo namo maluoy ka nga ang amo mismong panimalay walay mawala, makabaton gyud usab sa kinabuhi nga walang katapusan sa imong pagbalik. Amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen.